Stand by. Quiet, please. Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nasa naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At syempre po tayo po'y mapapakinggan at mapapanood po sa DWWD 1134 kHz ng inyong pong mga AM radio at tayo po ay naka-live streaming sa ating pong Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpa at syempre tayo po ay magkakasama-sama para po sa ating programa sa ating mga kababayan sa apat na sulok ng mundo. Hello muna po sa ating mga sundalo, ang ating po mga technicians sa technical side. Thank you po sa inyong pagsuporta sa aming mga program at syempre po ang ating mga boss. Hello po sa inyo mga bossing at ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Ang ating pong mga overseas Filipino workers ang Bantay at Kasangga OFW chapter sa apat na sulok ng mundo, tayo po'y napapakinggan at batiin po natin ang pinakamasipag na chapter, ang Qatar chapter. Palakpakan po natin sila. Yes! Kasi po ating pong founder, si Chairman, Founder Albert Gonzon, siya po ang pinaka-ama ng ating grupo na Bantay at Kasangga ng OFW. Hello! So ngayon po, mayroon tayong panauhin at ang ating pong topic ay very exciting. Ito po yung tinatawag po na LDR. Alam ko, familiar po kayo sa ating pong LDR. Ito po yung long distance relationship na marami po ang nagiging tagumpay, marami din po ang mga nagiging failure. So ngayong araw na ito, alamin natin ano po ang sekreto ng ating guest at siya po ay tagumpay sa kanyang LDR. Ngayon po ay very happy po siya sa kanyang partner. Malalaman po natin yung kanya pong sekreto. Bakit po? Ano ba yung sekreto na makuha mo ang tiwala ng isang tao na hindi mo naman nakikita, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Pakilala na po natin ang ating pong sister na si Miss Jonilyn Lupisan mula po sa San Fernando, Pampanga. Palakpakan po natin siya. Ay, Sister Lynn, bakit ka muna sa ating mga followers and viewers, siyempre ating pong mga sundalo at mga OFW, nakikinig sila at nanonood sa'yo. Go ahead. Thank you po. Good afternoon po sa inyo. I'm Johnny Lynn. Just call me Johnny na lang po. Ako po ay taga Cavite, tapos po, dito na po ako sa Pampanga nakatira. May bahay na po. Ayun. Okay. Tawagin natin siyang Sister Johnny. Sister Johnny, bali, ikaw ba ay naranasan mo ng mag-abroad? Ganon? Ibang bansa? Hindi po, pero dapat po mag-abroad ako nung before, bago mag-lockdown. Ayun, okay. Alamin muna natin ang storya ni Miss Johnny nung siya po ay single pala. Bali, Miss Johnny. Single pa rin naman po. Ayun, bali, solo parent, right? Opo. Ayun, bali ilan ang anak mo sa ngayon? Lahat po ng anak ko is 7. Ayan, Pero masipag si 3 lang Sis po yung Johnny. kasama ko sa buwan. Okay, yan po. Ano yan? Patawag nating single parent, siyempre. Siya yung talagang
nagtataguyod sa iyong mga anak, At blessing po ang maraming anak, masarap po yan. Kasi marami kang mapupuntahan kung kanino mo gusto mag-stay, ay may choice ka, di ba? Okay, bali sa ngayon, yung mga nakaraan na ano ba yung pinagkakaabalahan, ano yung pinagkakakisahan? Dati po, bago ko nakilala si Apam, nag-apply po ako ng mag-OFW. Okay. So, bali, Pero bago po ako nag-apply ng OFW, nangatulong po muna ako. na mamasukan ka sa bahay. Dito sa Pilipinas. Nangatulong. Opo, pero yung huling employer ko po, Koreana. Okay. So, hindi na natin masyadong ikutin, Siyempre, yung ating mga nanonood, medyo suspense sila. Matatawag nating very successful po si Sister Johnny. Alamin natin, kasi para yung magkaroon din ng tips yung mga ibang naghanap ng apam. Apam ang tawag nila eh. Kasi marami akong nakikita, di ba, parang hindi successful. Kasi number one, kailangan siyempre honest ka lang, di ba? Okay, alamin natin. Sis Johnny, saan mo nakilala ang iyong apam at kailan yon? 2020. Yun, mga August. Sa Facebook, kinonfirm ko lang po siya, nag-send request po siya sa akin sa Facebook. So, sa Facebook lang, hindi sa dating site o mga sites na for Hindi po. Teka muna, ba't nga pala Hindi. apam ang tawag? Apam. Ewan ko po ba sa apam din ako. Oo nga, naririnig ko yan, ganun ang tawag nila eh. Pero di natin alam kung Sa TikTok lang nila naging popular yung salitang apam. Ayun, okay. So, that year, siya mismo yung nag-friend request sa'yo, nag-PM, gano'n? Nag-friend request siya sa akin. Nung time na yun, medyo parang sabi ko, parang boring, wala akong ka-chat. Tapos sabi ko, magtitingin ako sa friend request. Tapos nakita ko yung pangalan niya. Sabi ko, try ko nga to. Yun, tapos kinonfirm ko lang. Tapos may message na agad na dumating. Siguro, may message na siya. Hindi ko lang nakita kasi hindi ko siya friends. Kasi pag di ko friends, nai-spam siya yung mga message. Ayun. Mas yun, good morning, ganun lang, nag-hi. Tapos, nireplyan ko. Ayun. Tapos, taga saan siya? Saang bansa? Po siya, Arizona, USA. Wow. At ilang taon na rin siya? Ngayon po, na siya, 65. Pero nung nakilala ko siya, 60 pa lang siya. No? Ayun, so 5 years na pala kayo. Okay. Siyempre, pagka unang kausap mo siya sa Facebook, PM pa lang, minsan medyo doubt ka, baka ito scammer. Di ba daming ganyan, nagpapanggap na, kunwari siya yun, yung pala, iba-iba yung ginagamit na picture. So, paano mo na-confirm na tunay pala siya? Nung una po kasing ka-chat ko siya, chat-chat lang muna, wala pang mga video call. Siguro mga ilang araw. Tapos, minsan pag nag-chat, hindi ko siya gustong ka-chat. Parang naiinis ako, nakakainis naman to. Ganon. Kasi yung mga magka-hi lang siya, tapos mag-good morning, ganyan. Well, usap-usap kami, ganyan. Maya-maya, mag-send na siya ng mga picture ng babae, mga sexy. Para mga kinukuha niya sa mga magazine or sa mga basta yung mga sexy, ganyan, mga naka-two-piece, yung mga, basta maiksin suot. Tapos tatanungin niya ako, you like her? Ganyan. Alam mo, nakakainis yung mga tanong. You want to kiss her? Ganyan. Sabi ko, ano ba to? Ba't tinatanong niya ako ng ganito? Ano pa ganyan sa akin? Tomboy? Yung gano'n. No, I don't like her. Gagano ko. Tapos, I don't want to kiss her. Ganyan. I'm not lesbian. Gumaganyan-ganyan ako. Tapos minsan para hindi ako mainis, ini-ignore ko yung yung chat niya, ini-ignore ko. Ilalagay ko sa message request, ganyan. Tapos, mga ilang araw naman, titingnan ko ulit, sisilipin ko kung maganda yung message niya. Pag maganda na naman, magre-reply din ulit ako. Pero pag nag-message na naman siya ng puro mga ganong picture, i-ignore ko na naman siya. So, ibig sabihin mo, sister, sinusubukan ka niya.
Hindi ko po alam Mm. kasi una, parang wala naman po kasi siyang planong magkaroon ng girlfriend online. Ah, ganon. Parang, Parang yung time po na yun, parang gusto niya lang maglaro. Yung mm, makipag-ano, may yung para sa kakwentuhan. kanya, yung, Mm. yung para, tsaka yung para sa kanya, alam niyo yung desire na, yun yung parang nagkakaroon siya ng desire Mm. makipag-chat pag gano'n yung mga tema, Yes. Alam gano'n. natin yan sa mga Alam niyo na yan, alam oo. natin yan sa mga Alam na, online sa tagal nating mm. broadcaster at nag-interview ng mga kababayan sa ibang bansa. Naku, alam natin yan. At syempre marami rin tayong Oo, mga yung parang mga friends. gano'n, yung sa para Oo. sa kanya kasi nag-iisa lang siya sa bahay. 'Pag nagse-send siya ng gano'n parang nag-iiba yung pakiramdam niya. Mm-mm. Eh, ayoko ngang patulan yung mga gano'n kasi naiirita ako. Okay. Tapos, Oo. pero mabait naman siya Oo, sa oo. chat pagka ano, yun lang yung ayoko, yung 'pag nagse-send na siya ng mga gano'n na Oo. hindi ko nage-gets nung time na yun na gano'n. Tapos hanggang sa kasi may mga Facebook group ako, may Mm. Facebook group din siya. Yun pala, dun sa mga Facebook group na nandun siya, nandun din ako. Kaya ko Mm. lang nalaman na nandun siya. Kasi nga naging mag-friends na kami. Dati kasi hindi ko siya kilala. Kaya sabi ko, andito din pala 'to, ganyan, ganyan. Hanggang sa admin ako dun sa isang group, naging Mm. admin din siya. Nakasama ko siya sa GC ng mga Mm. admin. Mm-mm. 'Di sabi ko, eh, 'di 'pag gano'n, sabi ko, eh, hindi ko na puwedeng ignore-ignore 'to kasi, Kailangan pareho ko ng babatiin. admin. Oo, babatiin ko na kasi nasa isang group na, sa isang Oo. GC na kami. Ngayon, minsan 'pag hindi ako online, 'pag nag-online ako siyempre iba yung oras sila. Minsan Mm. sila yung nagiging active sa GC, nagkukuwentuhan sila o kaya kung sino yung mga ibang OFW na sister na nandun, 'di meron nakakasabay sila. Eh, siyempre 'pag sa Pilipinas ka, iba yung ano, Mm. oras mo. Mm. 'Di tulog ka, sila Bubuyat gising. ka. Ngayon 'pag oo, 'di ngayon pagka nagising ako, bina-backread ko lahat ng pinag-usapan sa GC. Mm. Tapos, tinitingnan ko lahat. Tapos, nakita ko meron siyang question dun na hindi sinagot. Nakalimutan ko na kung ano yung tinanong niya. Oo. Basta sabi ko, "Oh, ba't may nagtanong?" Tapos tinignan ko, may sumagot ba? Ay, walang sumagot. Sabi ko, parang feeling ko naman kabastusan naman yun na Oo. nandun sa GC yung kapwa mo admin, tapos hindi mo sinagot. Pero yung ibang mga ibang foreigner na nandoon, Medyo yung signal ni Sister Johnny. Medyo, kung nadidig mo ako, medyo gumalaw ka ng konti para yung signal mo ay mag-okay. Kasi pag ganyan umuulan talaga, hindi maiwasan yan. Yan, yan, okay. sabi ko, Welcome ayoko back. maging ayoko maging admin siya, sabi ko, kasi medyo bastos yan. Sabi ko pa dun sa creators namin. Oo. Ayoko maging admin yan diyan dito. Sabi ko medyo bastos. Eh, no choice naman ako na hindi kausapin kasi inad na nga nung creators dun sa GC. Mm-mm. Ngayon, yung hindi ko nakita, nang walang sumagot, sabi ko nakakainis naman 'tong mga 'to. Sabi ko pinamumukha naman nila na ayaw nilang kausapin. 'Di ba Oo. parang sana kahit sana ano, sa pilitan lang, Mm-mm. parang kausapin naman nila, 'di Oo. ba? Ngayon, eh, di ako na yung sumagot dun sa tanong niya. Mm-mm. Tapos nung nag-reply naman siya, sabi niya, "Thank you, my friend." Ganyan pa dati tawagan Okay. namin, my friend. "Thank you, my friend," sabi niya. Tapos yun, nag-start na. Tapos nag-start na rin ako na Sige, lakad ka pa ano, sis para bumalik yung signal. Oo, mahanap siya ng signal kasi ang ating pong guest ngayon ay nasa Pampanga. Ayan, kaya ganyan, hindi lang naman sa atin nangyayari yan, kaya sa malalaking TV network. Yes, sis. ba, parang kabastusan. Ayan, okay Di na siyempre, sis. napilitan akong sagutin. Mm. Kausapin siya. Tapos, ayun, nung narinig ko yung boses niya, nung sumagot siya, nakausap ko siya. Mm-mm. Tapos narinig ko yung boses niya, sabi ko, "Ay, mabait 'to," sabi Oo, ko. mas. Dahil noon mo lang Narinig siya ko yung narinig boses na niya. nagsalita do sa group na yun. Oo, Mm-mm. doon ko lang din nakita yung mukha niya. Ah, kaya. Noong time pa lang Oo, pinipm sabi ka ko. niya, hindi mo pa siya nakikita at nakakausap.
Mabisa. Balimbuyam lang, Oo, ayun. chat-chat lang. Mm. Tapos nung sa GC, doon ko siya nakita. Sabi ko, ay, si Ron. Tapos, sabi ko pa, bakit ito yung sumagot? Wala na bang iba? Sabi ko. Tapos, di no choice ako. Kunyari, hindi ako naiinis. Sabi ko lang, hi, Ron. Ganyan-ganyan ako. Tapos Mm. sabi niya, hi, Jo. Sabi niya ganyan. Tapos, nung narinig ko yung boses, sabi ko, "Uy, ang gumbit naman ang boses nito." Sabi ko, "Ay, mabait to." Sabi ko, Oo. loko lang to mag-chat. Sabi ko, ganun. Yun. Tapos yun, hanggang sa, tapos yung mga ibang friend namin na pumapanik dun sa GC, pag nakita si Ron na yun, si Ron lang yun nandun, bumababa. Kasi alam ko ayaw nilang kausap. Ah, Tapos sabi ni Ron, they don't want to talk with me, ganyan-ganyan. Sabi ko, no, 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 sabi ko na lang, mahina yung connection nila kasi nasa ibang bansa sila, sabi ko. pero sa totoo, ayaw Ayun. siyang kausapin ng iba. Ganon. Oo, ayaw siya kausapin. Ayaw siyang kausapin. Walang Mm. may gustong kumausap sa kanya nung panahon na yun. Tapos hanggang sa, hindi na ako nagko-call sa GC, doon ko na siya kino-call sa ano niya, sa account niya. Ayun. Doon na kayo Kami nag-usap. nag-uusap na Mm. kami. Mm. Tapos hanggang sa nag-start yung friend ko nagtatanong siya, sabi niya, doon sa GC namin, Sir Ron, you want to be a sponsor? Hindi niya alam yan, sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, what's Mm. that? It's sponsor. Pwede ka magbigay ng pera, magpadala for the price kasi may mga event-event kami doon sa GC, sa group namin. Tapos sabi niya, sige, how much ba? Sabi niya, tapos sabi niya, kahit magkano lang, kung ano yung kaya mong bigay. Tapos sabi niya doon, sige, I will send 200, but you give 100 to Joe, then 100 for the price. Sabi, kasi ako daw yung nag-e-edit, kaya para daw may pambili ako ng load, sabi niya ganon. Ako naman ng time na yun, hindi ko pinapansin yun. Tapos, mga ilang sabi niya, kinabukasan yung creatress namin, sabi niya, ano, ah, sabi niya, Jo, nagpadala ng pera si Ron. Mm. Sabi niya, bigyan kita, sabi niya. Sabi ko, sige, sabi ko naman. Tapos binigyan niya ako ng 3,000. Mm. Tapos, siyempre tuwan-tuwa ako ng panahon na yun kasi walang-wala talaga ako Oo. noon. May tinda-tindahan ako. Maliit lang yung tinda-tindahan ko. Inutang ko lang yung 3,000 dun sa kaibigan ko. Opo, alam niyo yung ginagawa ko lang doon. Nagagawa ako ng grahams. Tapos, nagluluto ako ng hotcake. Tapos, binibenta ko para at least umiikot yung puhunan. Kasi kailangan ko bumili ng diaper tsaka gatas ng anak ko. Yung bunso ko po kasi Down syndrome. Meron kang Down syndrome. Bunso? Ako yung Ilang taon bunso na siya? ko. Ngayon po, 9, magte-10 na po siya sa September. Kasi meron din akong Tapos, meron din akong granddaughter na Down syndrome din siya. Down Oo, syndrome. kaya lang, ibang Lalaki po yung anak ko. sa akin naman babae. Di ba yun, usually may heart problem sila, di ba? Yun ang ng Down syndrome. Ayun. Yung sa anak ko naman po, goods naman po siya. Wala naman siyang problem. Mm-mm. Pero sabi pa rin ng doktor, dapat din ingatan. Oo, ganun nga. Iingatan mo. Kasi sa heart. Yun. Tapos yun po, nag-start na siyang, nagpadala yung friend namin, yung creatress, 3,000. Tuwan-tuwa na ako noon. Wala sa isip ko na, dapat 100 to, di dapat kung 40 plus to, di 4,000 mahigit to, or kulang ng, kasi mga time na yun, mga 47 pa lang yung dollars, Hindi ganyan. pa siya 50 something, 50. Oo, tapos, wala pa. Tapos, edi, okay na sa akin yun. Tapos next na naman, nagbiro na naman yung isang admin namin. Sabi niya, Sir Ron, what's your price? Kasi nag-post si Ron ng post your hair, sa ganyan. Oo. Kung gaano kahaba, mga ganon. Ganon kasi sa mga Parang Facebook yun group. yung pinaka-games ninyo na kung sino yung... Mga ganon. Okay siya. Kasi Tapos, di ba, sabi niya sa akin, Jo, what's that? Sabi niya, anong pa price? Sabi ko, no, wala. Sabi ko, hindi, wala. She just joking. Sabi ko, tapos sabi niya, hindi magpapadala ako. Sabi niya, I will send 175. Sabi niya ganun. Sabi ko, ayoko. Kasi hindi ako may-ari ng group na yon. Yes. Ayokong pakialaman pagdating sa pera. Yes. Sabi ko,
kung gusto mo, ipadala mo na ulit dun sa creatress. Sabi ko, sabi niya, I want to send 675 for you and 75 for So, bali, Sister the John, price. in short, very ano siya, yung tinatawag na Mm-mm. generous, di ba? Doon mo siya na, Generous. oo. So, bali, ano na natin yan, na ganun siya ka-generous. At, That time, paano na kayo naging close talaga after nung mga ganon, na mga games? nung nag-start na noon, kasi nung nalaman niya na pinabawas pala yung pinapadala pera sa akin, nawala siya ng tiwala dun sa creatress, tapos sa Ah, akin siya nagpapadala. Tapos, pinadala niya na sa akin. Tapos, wala pa naman kami relasyon noon. Tapos, oo. sinasabihan ko siya, oh, you keep your money. Sabi ko, huwag kang basta-basta magpapadala kung kani-kanino, ganyan-ganyan. Tapos, meron din kasi akong group. Sabi ko, kung gusto mong magtumulong talaga, sabi ko, doon na lang sa group ko, i-open ko na lang. Sabi ko, tapos, Oo. doon na siya nag-start. Ah, tapos tinatanong ko siya kasi sabi nung dating creatress, sabi niya sa akin, Jo, ah, landing ko na lang kaya si Ron. Kasi nga nagpapadala ng pera. Sabi ko, ay sige, bahala ka. Sabi ko, kaso, tinanong ko si Ron kung kamusta sila. Sabi niya, wala naman daw, hindi naman Merong daw ano niya kasi na, plano. bali sis John, meron nang nag-interest na iba dahil nakita yung pagiging generous niya. So to Oo. make story short, kasi tayo po nasa radio, medyo limit yung Ah, oras natin. Bali, kailan kayo nagsimula na naging ano na, close na, yung intimacy niyo mo, ano po, nalaman niya na yung sitwasyon mo, na meron kang kids, at despite na ganun, talagang tinuloy niya yung ano sa'yo, layunin niya sa'yo. yung pa rin po, 2020, siguro September na noon, na nagpadala siya sa akin ng pang-birthday ng anak ko. Tapos, Ayun. wala kasi talaga siyang plano di ba, magkaroon ng relationship. Tapos nagulat na lang ako, parang binanggit niya na, sabi niya, kasi tinatanong ko siya parang ano kaya niya, ewan ko basta paano nangyari yun. Tapos basta sinabi niya narinig ko, sinabi niya, Mm-mm. he loves me, gano'n. Sabi ko, ha? Oo. Parang may narinig ako love, sabi ko. Kasi ayaw niyang banggitin yung love. Ito Ayaw bali niyang sis banggitin John, yung in love. 4 years, hindi kayo nagkikita, di ba? Sabi mo nga. Opo, nung lang, nagkita po kami nung December lang. So, Bali, 4 4 years years na na kami yon. nun. So, nakita ko yung video mo. So, doon ako nagka-interest. Oh, Yung video mo sa pagsundo mo sa airport, nakita ng iyong mga friends or lumabas mga lang. ano, na siya'y naka-wheelchair. So, doon Opo. marami kang naging buzzer. Nabasa ko lahat yung Opo, parang grabe mga basher. dinidiscourage ka nila na ikaw daw ay gagawin lang caregiver dahil siya po ay Opo. naka-wheelchair. Pero pinatunayan mo na hindi siya talagang naka-wheelchair lang. Kaya lang siya nag-wheelchair that time sa airport kasi malayo yung lalakarin. Kaya may picture kayo na Nakakapagod nakatayo siya. Nagulat ako kasi po din, in-upload ko yun, December. December nung in-upload ko, kasi dumating po siya ng Pilipinas, December 18. Ngayon, in-upload ko yun, siguro mga ilang araw na siyang nandito. Tapos, hindi po kasi ako active sa TikTok. Oo. Mag-upload lang ako, tapos iiwanan ko na, Hindi mo na ganun. binabasa. 2 years na yung 2 years na po yung 2 years na po yung TikTok ko na yun. Ngayon lang talaga siya nag-active. Ayun. Nung nakita ko yung December ko yun in-upload. Tapos, ngayon lang pong nung May last year, sabi ko parang ang daming notification nito. Tapos binasa ko, nagulat na ako kasi ba't ganito yung mga comment, sabi ko. Tapos, Kaya yun, pinag-replyan ko yung mga negative, yung mga para basher, tuloy naging pinag-replyan ko. challenge sa'yo, pati yung iyong TikTok, naging iba yung tema. Palagi ang ano mo tuloy, Opo. parang dinidepend mo nga na pag tuloy ganong istorya. Meron ka rin doon nakapost na may hawak ka na pera. Talagang doon Pera. marami talagang nainggit sa'yo. Okay. Yung una pa po yun yung pera na yun, pa po yun, wala nang, naka-off comment po kasi yung pera na yun, kaya walang nag-bash doon. Mm-mm. Tapos, ano pa po yun, siguro mga February pa yun, 2023, yung na yun, yung post na may pera. Tapos sumunod, nag-reply na ako, yung wallet ko na, pinakita ko dati, yung mga pinakita ko, mga picture na lang yun. Wala na yun. Mali sister, Mga picture na lang yun. kasi sister talagang blessing
yung binigay sa'yo, blessing talaga. Ang ibig ko sabihin, bukod doon, meron kamong bahay. Di ba, pinakita mo yung bahay nyo. Ang ganda, sa Pampanga. Eto, bahay, eto. Ayan, no? Eto, bahay. Ayan ba ay pinagawa mo during the years na kayo ay nag-uusap as LDR lang? Ganun ba yon? Ano po, kasi wala siyang, lahat po kasi wala siyang paano magka-girlfriend. Tapos, Talagang itinulot. opo, tapos po, nung naging kami na, sabi niya, wala siyang plano. Sabi ko, in-over ko, sabi ko, baka pwede na akong, baka gusto, baka bumukod na lang ako, mag-upa na lang ako. Kasi dati po ng time na yun, nakikitira pa ako dun sa ex. Pero yung ex ko, may asawa na yun. Ayun. Sa Cavite yun. Tapos, dito po sa Pampanga. Pampanga na rin. So, that time, wala ka talagang property. Nakikitira ka lang, ganon. Wala po nakikitira po. Kasi dati po sa Cavite, pinalayas lang ako ng nanay ko. Kami. Tapos sabi ko, pwedeng iwanan ko yung anak ko dyan kasi nga po di ba mag-upload ako. Eh, dalawang anak ko nandito sa tatay nila. Yung isang anak kong bunso, iba po kasi yung tatay noon. Sabi ko, pwedeng iwanan ko yung anak ko. Sabi ko yung bunso ko sa inyo para pag nag-upload ako, nag-OFW ko, isang padala na lang. Kaya napunta kami. Eh, na-lockdown nga po. Kaya, na-lockdown ako, hindi ako nakaalis. So, yan yung bahay, Tapos, di ba? Yan yung bahay na ikaw ba mismo yung nag-design yan? Opo, parang ano lang, ganito, para simple lang sabi ko, ganito kayo kasi masyado marami. Yung lupa kanino? Ano rin, kasi po to, binili ko dun sa kakilala ko, binenta niya. Pero hindi ko siya kilala talaga, nakilala ko na lang. Binibenta niya na talaga to, bahay at lupa. Tapos maliit lang po yung ano. Ito po kasi doon, dinuktong ko lang to bago to. Yung nandun po sa kanina, yun naman po yung pinakabahay. Tapos renovate lang kasi medyo luma na yung mga gamit. Yung mga bling-bling. Ayun. So, i-renovate mo lang siya. Ibig sabihin, yung bahay na gumanda ngayon dahil sa renovation, dahil sa help ng iyong partner. Ganun ba? Opo. Dati po naupa lang ako. Tapos, yun, binigyan niya akong pambili ng bahay. Kasi po, nung time na yun, wala talaga isang planong bumili ng bahay. Sabi ko, okay lang. Kasi sabi ko, at least meron kang pinapadalang pera pambayad ko sa upa ng bahay. Hindi kami titira, hindi na kami makikitira, sabi ko. Hindi kami titira sa labas. At least nakasafe kami. Kaya lang po siguro siya ma-inspired na maghanap ako ng bahay na sarili kasi po yung kuya niya noong 2022 po umuwi ng Pilipinas, nakipag-meet doon sa kaibigan ko na girlfriend niya. Tapos na-inspired siya na parang uuwi na rin siya ng Pilipinas. Wala po kasi siyang planong mag-bakasyon o umuwi kasi wala po siyang passport. So, sa partner mo, lahat para sa kanya, walang plano no? Opo, lahat. Wala po siyang planong bumili ng Pilipinas, wala siyang planong bumili ng bahay, wala. 2022 kami nakalipat dito, 2022, December. Tapos 2023, nagkaroon po siya ng passport. Nandito na kami nakatira. Ayun, so balik. Tapos 2024, December, umuwi po siya ng Pilipinas. Ayun, na-inspired siya dahil yung brother niya, di ba? Ganyan. So, ngayon yung brother ba? Natatakot po kasi siya umuwi. Siyempre, no? So, yung brother niya, Kasi ngayon, first time okay na na. Ibig sabihin, ano na ba? Nasa Pilipinas na? O Hindi po. Bumalik po siya. Nagbakasyon lang po siya 1 month. Tapos, noong 2023, 2022, 2024, nung February, umuwi po yung brother niya. Tapos siya naman po nung December. ayun. So, maganda yung naging pag-uwi Para ng nasa brother niya, US no? pa din po. Opo, yung parang, kasi inaano ko siya nung umuwi yung brother niya. Sabi ko, nauna pa yung brother mo. Sabi ko, nauna tayo sa kanila. Nauna pa yung kuya mo nakauwi ng Pilipinas. Okay, sister. Tinanong ko siya. Kulang yung oras natin talaga, no? Siguro magpa-part 2 tayo. Pero, bago tayo magpaalam, gusto kong magbigay ka ng advice, inspirational message para doon sa mga nakikinig sa atin, followers and viewers, na may the same, na may apa na tinatawag. Ano yung dapat nilang gawin para sila pagkatiwalaan? Ano ba yung ginawa mo? At biglang yung
tao na nasa malayong lugar na hindi mo nakikilala, ay talagang pinagkatiwalaan ka at binahal ka. Ano ba yung sikreto? Ma-share mo na yan. Go ahead. Ako po kasi, ang para sa akin siguro dapat lang na maging totoo po tayo. Yes. Sabihin nyo, ikwento nyo yung buhay nyo, kung mahirap ka talaga, ganyan. Kasi yung iba sinasabi nila, hindi naman nila kailangan para sa hirap. Ako po, ako sinasabi ko talaga na kailangan ko ng taong tutulong sa akin. Sinabi ko sa kanya noon, alam mo, sabi ko sa kanya, kailangan ko ng taong tutulong sa akin dahil hindi ako pwede mag-work dahil may anak ako na na special child, hindi ko siya maiwan. Pero dapat talaga mag-OFW ko noon. Sinabi ko sa kanya na may anak akong special child. Tapos, sinabi ko lahat na kailangan ko ng taong tutulong. Pero sabi ko, hindi ako hihingi ng pera sa'yo. Pero kung bibigyan mo ako, tatanggapin ko. Hindi ko tatanggihan, sabi ko. Ang hindi ako magpaka-impokrita, gano'n. Tao lang. Wala. At sabihin nila na mukhang pera ko. Okay lang, sabihin niyo sa akin mukhang pera ko. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pera eh. Pero ang point doon is, mukhang pera ka, pero hindi mo niloloko yung tao. Yun, correct. Binigay sa'yo Diba? yan mula sa Mukhang puso. pera ka, mukhang pera ka, pero minamahal mo din yung tao na sumusuporta sa'yo. Yun. Kaya mo ng pagmamahal. Kasi wala naman po akong ibang may bibigay sa kanya, kundi yung care, yung pag-aalala ko, yung pagmamahal ko, gano'n. Wala naman akong may ibang ipapalit dun eh. Ay, sinasabi ko sa kanya, kung ano mang mangyari, kung halimbawa dito ka sa Pilipinas, uwi ka sa Pilipinas, gusto mo gusto, alagaan kita. Kung kami naman makakarating sila sa Amerika, alagaan kita. Yun lang yung kaya kong ibigay. Yung kaya kong ibigay. Tsaka kung nasa LDR yung relationship, bawal talaga yung stressful sa relationship dahil nasa apa. Bibigyan ko siya ng pag hindi nag-reply. Ba't di ka nag-reply? Ganyan. Hintayin mo kailan siya mag-reply kasi yung apam, pag ikaw talaga mahal niyan, gagawa yan ng paraan para sagutin ka. Kung hindi yan makasagot, yan maka-reply, isipin mo na lang, nagtatrabaho o baka tulog, di ba? Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo, yung pangunawa mo, lahat. Malawak yung pangunawa mo, yung pasensya mo mahaba. Gano'n, yung hindi, tapos konting bagay. Kami, kasi wala talaga kami pinag-awayan. Alam niyo po yung mag-5 years na kami, hindi po talaga kami nag-away. Minsan lang sumama yung loob ko sa kanya, nung parang, mayroong yata siguro nagsasabi sa kanya na, ba't di mo hanapin yung pera ko sa kanya, di nagastos, ganyan. May nagtanong siya sa akin, saan ko daw nilagay yung pera. Sabi ko, ba't mo pa hinahanap? Nakita mo naman, pag nabili ako, naka-video ko tayo, so nakikita mo kung ano yung binibili ko, kung saan ko dinala. Sabi ko, sana, from the start, sinabi mo, ikip ko yung mga resibo para pag hinanap mo, alam ko kung paano ko kukwenta sa'yo. Tapos sabi ko, kung hahanapan mo pa ako ng pera, huwag ka na magpadala. Ayaw kasi nakikipagtalo o nag-explain about sa pera. Sabi ko, Hindi maiwasan yan, Sister Johnny, na may naiinggit talaga sa'yo. Tulad nung nabasa ko, nasabi, naku, gagawin ka lang caregiver niyan. Ang ganda ng sagot mo doon. Sabi mo, di baling mo caregiver. Di ba? Talaga namang ganun ang ini-expect mo na pagsilbihan siya, di ba? Pero hindi pa naman ako caregiver, yun ang point ko. Hindi pa ako caregiver, pero kung mag-caregiver ako, bakit hindi? Okay. Ang Kasi message mo deserve niya naman yun. din, sister, sa mga buzzer mo, yung mga message mo, tiyak-tiyak, mapapanood nila to eh. Ang mga basher ko, kasi kung kayo naghahanap ng apam, baguhin nyo na yung mga ugali nyo. Kasi pag ganyan yung ugali nyo, wala talagang tatagal na apam sa inyo. Baguhin nyo yan, maging mabait kayo sa kapwa nyo para malapit yung blessing. Ganun. Tapos kung ayaw nyo naman baguhin, edi good luck sa inyo, bash pa more. Natatawa naman ako sa'yo. Naapektuhan ka rin talaga ng buzzer eh. Kasi napapanood ko yung mga next mo eh. Talagang yung bang concentrate mo na talaga sila na yung yung lagi mo Parang nagkaroon ako ng content. Parang bigla ako parang naging vlogger ako. Naging vlogger ako bigla. Kaya ngayon yung sasabihin ko sa'yo, deadma mo sila. The more na dinededmas mo sila, the more na nanggigigil sila. Hayaan mo na sila. Mag-ano ka na. Parang natutuwa lang ako minsan na
minsan nagugulat ako, ba't may sarili silang version ng kwento ko? Oo, meron. Wala. Ba't meron silang sariling version ng kwento ko? Nauna na sila, nakita nila yung future, may mga, may mga peso, may, daw, habol ko na daw yung pension, mga ganyan. Diyos ko po. Oo, grabe talaga. Wala pa naman pension, wala pang pension siya Pam, saka hindi pa naman siya retired, at saka hindi pa naman siya Ano ba ang PWD. work niya? Nasa US pa siya. Nasa US pa siya nag-work, po siya, sa mga car dealer po. Car dealer. Ay, oo naman. Matagal pa yung caregiver. Anyway, Tapos, sis, pa, hinga na lang baka kita ng uuwi po sa next, December sige, ulit. sige, magpaparto tayo. Ngayon, hingan kita ng message para naman sa ating mga OFW, sila yung modernong bayani natin, at para sa ating mga sundalo. Ang mga sundalo nakikinig sa'yo at nanonood dyan. Kasi tayo po ay nasa Armed Forces Radio, ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Kaya yung message mo para sa kanila, unahin mo muna yung ating mga OFW. Sa mga OFW, lang po, pray lang po, tsaka maging matatag. Kasi alam ko mahirap talaga maging OFW, muntik-muntikan ko ng karanasan. Patatag lang po tayo, tsaka wag po tayong gumawa ng ikasisira din po ng natin, reputasyon po. Kasi lalo na kung magkakaroon po kayo ng mga foreigner na APAM, mga ganyan, ipiliin po natin yung magiging partner natin. Huwag po tayo basta maniwala. Lalo na kung yung mga, minsan po kasi yung mga Indian o mga Pakistani, huwag po kayo masyado nakikipag-friends sa mga yun kasi malabo talaga doon. At pag sinabi po nilang mag-send po kayo naman kung ano-ano, huwag po kayo masyadong maniniwala sa mga ganun. Mag-iingat lang po, ingatan po lalo mga babae, mga Pilipina. Ingatan po natin yung mga sarili natin. Kasi hindi natin malalaman baka mamaya mag-viral tayo dahil sa mga kalokohan na ginagawa din nila. Ingatan po natin yung mga sarili natin. Yes, sa atin naman mga sundalo, ating mga bayani, go ahead. Mga bayaning sundalo po, saludo po talaga ako sa inyo. Nakakabili po yung ginagawa niyo pong pagtatanggol sa bansang Pilipinas. Naiyak ako. Salut po sa inyong lahat, mga sir and ma'am. Yes. Okay. Sabili po talaga po ako sa inyo. Malaki pong paghanga ko sa inyo sa lahat po ng mga sundalo. Yes. Okay, palakpakan natin si Miss Jonalyn Lupisan from San Fernando. A very successful LDR relationship. Na sana ganun din po kayo. Kasi thank you so much. Talaga napaka yung story mo nga. Konti pa lang yan. Di pa yung kompleto. Pero very marami pa. interesting na. Di bale, sa TikTok naman tayo mag-i-interview, no? Hindi, iba naman din Hindi sa po, ma'am. radio. Okay, thank you so much. Palakpakan natin siya muli. At syempre, pansamantala tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa. At nagpapasalamat, umahalik sa inyo. At nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga followers and viewers. Thank you so much, sisters. Thank you so much sa mga followers and viewers natin. Sa ating mga sundalo, sa ating mga bossing. Ito po si Terry Alpa. Sa programa Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po. Thank you, sis. God bless po sa See you lahat. on TikTok.